So guys, God bless us all po. To God be the glory po ulit. Bali, season 25 po guys, ng What is Written Truly Happened. Bali, part 8 po, continuation. Maraming salamat po sa inyong lahat na madadaanan ng content ko na to, na itatry na tapusin mula part 1. Mula unang segundo ng part 1 hanggang final na segundo ng final part. Thank you so much po sa inyong lahat. Ingat po tayo palagi at harinawa po ay matinding kapit pa rin ang ibinibigay natin sa ating Creator. Sa isang Creator na talagang magbibigay sa atin ng ating kaligtasan, ng ating salvation na hinahangad ng bawat isa sa atin na darating sa isang takdang araw at oras at pagkakataon at sa anyang bigatin san. Amen. So guys, bali, continuation po to ng mga awareness na dapat din po nating panghawakan pagdating po nung isa sa climax ng Great Tribulation. So, terrestrial cosmic worldwide event is happening during the 3 days of darkness. Same as above, get into your house. If you are, who you should be, the Holy Spirit will protect you and your loved ones. So, supernaturally, our Holy Spirit is going to protect each and every one of our loved ones if we are who we should be. Again, be prepared for the 3 days of darkness that is happening sooner. After a huge cosmic event, you see the event, this will be a sign. So, same as above po, same din po dun sa part 7 na sinabi ko. 3 days of darkness, what to do during that days. Point 1, stay indoors. If you are who you are supposed to be, you will have a light indoors. However, the government or a lot of people will supply supernaturally in same places, in same cases, food and water will be supplied to each and every family. As well, on a case-to-case basis by God. Important during the 3 days of darkness, you will hear strange things outside your home. You might even hear the familiar voices of your family members calling each and every one of your family. That voices will come and will ask for help to each and every one of your members. Stop. Do not even come outdoors. It's a trick. Do not look out when you hear such voices. Do not look out at the window. It's not who you think you are. It's not your family members. Our God, our begotten Son, our Lord Jesus, has instructed many messengers that we are not to venture outdoors or open the windows or curtains or blinds. Here's why. On that day, during the 3 days of darkness,
many powerful people and extremely evil people or demons will have been released on this earth. They are looking for anyone or anybody that may be killed, possessed, or terrorized. That includes each and every one of us. These evil demons or evil spirits are freshly released. Wild eyes, devils, right out of pits of hell. They are extremely malevolent, having hungry for human blood. They have been given a license to murder, to possess, to terrorize, to burn, to kill, pillage, and torture anyone that they will find. If they find out outdoor unprotected by God, this demon, these evil spirits will manifest themselves in many forms, in many shapes, and sizes. They will take therefore many civilians people to be terrorized. Hideous and repulsive forms that are frightening to look upon. These demons will even take the form of a human being, both dead and alive. So don't get fooled. So guys, yan po yung mga warnings na dapat nating tandaan, kasi yan po ay written din. Ang Holy Spirit po natin na talagang pinagkakatiwalaan natin, unang-una sa lahat po ang ating Creator at ang kanyang bigatin Son. Kung talaga pong tayo'y matatag sa ating faith, yan po yung mga warning. Sundan nyo pa po, may susunod pa po, mga ilang step pa po to, mga ilang paalala, mga ilang reminder po para sa ating lahat. So guys, magpakatibay po tayo kasi medyo nakakakaba po, medyo nakaka-nervous po yung mga warning na to. Pero ito po talaga'y totoo. Ito po talaga'y, kaya po to ginawa ng dokumentary ng mga grupong nagbibigay sa atin ng preparedness para madagdagan pa po yung awareness natin sa paparating talagang Great Tribulation. Kasi part po yan eh. Kasi marami pong tao pagdating po nung time na yun. Kahit po ngayon nangyayari na mga blasphemer po, mga hindi po talaga, mga unbelievers. Kasi ang dinudiyos po nila, yung nandito lang sa lupa. Sabi nga po ng isang matuwid na mangangaral, pati ng mga tutuwid na pare, lagi natin pangahawakan na yung nasa atin, yung nasa loob natin ay mas malaki, mas matapang, mas stronger kaysa sa nandito sa lupa. Kasi yan pong mga evil spirit na yan, lalapit lang po yan sa atin kapag mahina ang kapit natin dun sa itaas. Kaya lagi ko rin pong nire-remind sa bawat content ko, in as much as possible na kaya kong isingit, be steadfast in your faith to our Creator, kasi napaka-importante po niyan. Sundan niyo pa po. Thank you po for watching. God bless us all po, and to God be the glory po. Ingat po tayo palagi at lagi po tayong magdasal at tumawag ng ating kaligtasan dun sa talagang makakapagligtas sa atin ng ating Panginoon. Nakikinig po siya sa atin. God bless us all po. Sundan niyo pa po yung susunod na part. Amen. Thank you so much po.